At sumagot na po ang LTO at CAAP. No, yung pong Marina at LRA, hinihintay ko pa po for sea and maritime assets as well as real property assets. Pero sumagot na po ang LTO at ang CAAP. So, unahin ko ang LTO. Base dun sa 26 individuals na finailan natin ang kaso sa Ombudsman, meron na pong sagot ang LTO at hindi ko na po ilalagay yung mga detalye ng mga sasakyan. Ito total ko na lang. But out of the 26 individuals, and these are the individuals here with their registered, no? At least yung nakapangalan sa kanila sa LTO, pero hindi pa natin alam. Baka naman meron dito, meron silang mga kaibigan o kapamilya, pinapahanap na rin po natin. So this is just an initial list from the LTO. A total of 474 million pesos or close to 500 million pesos in vehicles registered under these names. At hindi tayo nagtataka at karamihan dito, malaki dito, ay sa mga Diskaya. No? Kay Sara Diskaya pa lang, 218 million na out of the 474. So we will submit these today to the AMLC, to the Anti-Money Laundering Council. May sulat na po ako kay Attorney Matthew David na ilalagay lahat nitong mga sasakyan na to. At sa DOJ at sa ICI. So I've written 3 letters to AMLC, ICI, and DOJ submitting to them the list of initial list of cars and vehicles, no, na binigay sa atin ng LTO. Again, uulitin ko, bakit natin ginagawa ito? Dahil po ang direktiba ng Pangulo, hindi sapat na makasuhan, hindi sapat na makulong, kailangan ibalik natin ang pera ng ating mga kababayan. Kaya nga po, meron ng mga, I think, close to 700 accounts and insurance policies that have already been frozen through the AMLC. At ito po, nagre-request na rin tayo ng freezing. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag binili nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. Kaya po namin isinupubliko ito ngayon para i-warn na rin ang publiko na huwag kayo makikipag-transaksyon sa mga taong ito kung meron silang mga pilit na ibinebenta. Huwag nyo pong bibili ng mga asset na yan kasi yan po ay malamang ma-freeze na rin ng ating mga otoridad sa mga susunod na araw. Kailangan pong maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Finally, ang CAAP po, wala po silang nakitang mga air assets dito sa 26 individuals na po. Tama? Wala. Pero, nag-report na rin po ang CAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico. At ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI, at sa DOJ. Alam niyo naman po, nagsabi na po ang DOJ kahapon na pinapa-freeze na nila sa AMLC ang assets. So, para tulungan natin ang investigasyon ng ICI at ng DOJ, susulat na po kami ngayon dahil nagpadala na po ng sulat ang CAAP sa amin, si General Raul Del Rosario, sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico, which I will show you today. So, total of 4.7 billion pesos
value of air assets ni Congressman Zaldico registered to various companies outlined here. So first, under Mitsubis Aviation, this is all in US dollars. Ito po yung mga iba't ibang mga assets ng mga eroplano at chopper. Next is Hightone Construction Development Corporation, also I think connected to Congressman Zaldico, and also QM Builder, I think. Kapatid ba ito? I don't know, basta related to that. Ito po ang example ng mga helicopter at air assets na ang total po nito ay 4.7. Total value is close to 5 billion pesos or 4.7 billion pesos. So we have also written the AMLC, the DOJ, and also the ICI informing them about this, and we will leave it up to them to what to do with these assets. No? So, ano po? So, naglabas na po ng freeze order ang NBI according to, nag-request na po ng freeze order ang NBI sa AMLC according to Secretary Boy Remulla, and I have already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP, and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Again, if people are doubting the seriousness and the resolve of the President and of the government in not only ensuring na managot ang mga dapat managot, pero para bawiin ang perang nanakaw sa ating mga kababayan, maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga hahabulin nating mga assets ng mga makakasuhan dito sa mga iba't ibang kasong ito. At hindi po kami titigil ng hindi mabawi ang pera ng taong bayan. Yun po ang direktiba ng Pangulo at tuloy-tuloy po namin gagawin ito.